Magandang araw, klase! Ako si Binibining Julina Pura. Ako si Binibining Bernadette. At ako naman si Binibining Maria Erica Canlas. At kami ang magiging guro ninyo sa araw na ito. Kumusta mga bata? Naway nasa mabuti kayong kalagayan. Handa na ba kayong matuto? Tara at sama-sama tayo. Isang malugod na pagtanggap sa asignaturang malikhaing pagsulat. Sa video lesson na ito ay ating pag-aaralan ang mga elemento, teknik, at literary device sa pagsulat ng maikling kwento. Narito ang layunin para sa araw na ito. Natutukoy ang iba't ibang elemento, teknik at literacy device ng maikling kwento. Ito ang inyong matatamo pagkatapos ng ating klase. Ano nga ba ang maikling kwento? Ang maikling kwento o katha ay isang uri ng panitikan na bunga ng isang maikling guni-guni ng may akda. Ito ay maaaring likhang isip lamang o batay sa sariling karanasan na nagiiwan ng isang kakintalan sa isipan ng bumabasa o nakikinig. Ito ay maikli lamang at matatapos basahin sa isang upuan lamang. Iilan lamang ang mga tauhan, ang mga kawal ng pangyayari ay maingat na inihanay batay sa pagkasunod-sunod nito. Ano nga ba ang mga elemento ng maikling kwento? Ang maikling kwento ay mayroong 7 elemento at ang una ay ang tauhan. Ano nga ba ang tauhan? Tauhan ang nagbibigay buhay sa maikling kwento. Mayroon tayong iba't ibang uri ng tauhan. Ang bida o protagonista, kontrabida o antagonista, ang tauhang lapad, sila yung mga tauhan sa kwento na hindi nagbabago ang paniniwala, katangian o pag-uugali. Tauhang bilog naman, ang mga tauhang nagbabago ang paniniwala, katangian o pag-uugali sa pagtakbo ng kwento. Sunod na elemento naman ay ang tagpuan. Ito ay tumutukoy hindi lamang sa lugar at panahong pinangyarihan ng kwento, kundi pati na rin ang kasalukuyang atmosfera. Sunod naman ay ang banghay. Ito ay tumutukoy sa pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Ang banghay ay mayroong 5 bahagi. Una, ang panimula, kung saan at paano nagsimula ang kwento. Sunod ay ang saglit na kasiglahan. Ito ay ang panandaliang pagtatagpo ng mga tauhan sa kwento. Sunod naman, ang kasukdulan. Ito ang pinakamataas at kapanapanabik na pangyayari na nagaganap sa isang kwento. Ang kakalasan naman, ito ay tumutukoy sa parte kung saan unti-unti nang naaayos ang problema sa kwento. At ang wakas, ito naman ay tumutukoy kung paano nagwakas o natapos ang kwento, kung naging masaya ba o naging malungkot ang kwento. Pang-apat ay ang kaisipan. Ito ay ang mensahe ng maikling kwento sa mambabasa o sa madaling salita, ito ay ang aral na maaaring makuha ng mga mambabasa. Ang panglima naman ay ang suliranin. Ang suliranin ay tumutukoy sa problemang kinakaharap ng tauhan sa kwento. Ang pang-anim, ang tunggalian. Ito ay maaaring tao laban sa tao, tao laban sa sarili, tao laban sa lipunan, o kaya na may tao laban sa kalikasan. At ang panghuling elemento ay ang paksang diwa. Ang paksang diwa, ito ang tinatawag na pinakakaluluwa ng kwento o sa madaling salita, ang tema ng maikling kwento. Tapos na nga nating pag-usapan ang mga elemento ng maikling kwento, kung kaya't dumako na tayo sa mga teknik sa pagsulat ng maikling kwento. Una na rito ay ang tinatawag nating dialogue. Malaki ang silbi ng mahusay na dialogue sa maikling kwento dahil nakakatinig ang nagiging buhay ng mga tauhan. Mabisang nababatid ng mga mambabasa ang mga kaisipan at damdamin ng tauhan.
Dito rin dumadaloy ang kwento sa dinamikong paraan sa halip na puro paglalarawan lamang. Napapansin at nadarama ang realismo sa mga tauhan at maikling kwento. Ikalawa sa mga teknik ay ang tinatawag nating foreshadowing o pahiwatig. Ito ang mga pangyayari, eksena, o mga salitang nagsisilbing sinyal, pahiwatig o babala sa kung ano ang maaaring maganap sa susunod na pangyayari. Inilalagay ng author sa dakong simula ng akda o simulang bahagi upang manabik ang mga mambabasa. Dito rin nililikha sa pamamagitan ng dialogue, eksena o simulang bahagi upang mas manabik ang mga mambabasa. Minsan ay nililikha sa pamamagitan ng dialogue, eksena o aksyon. Ang ikatlo sa mga teknik ay ang tinatawag nating simbolismo o pananalisa. Mapapansin natin dito na ito ay ang paggamit ng mga salita o mga salitang tumutukoy sa isang espesipikong bagay, tunog at kulay, pangyayari o tao na sumasagisag sa malalim at mahalagang konsepto. At ang ikaapat ay ang tinatawag naman nating motive. Pag sinabi nating motive, ito ay tumutukoy sa mga susing salita, kaisipan, imahen, o paulit-ulit na mga salita. Mapapansin natin na may pagkakahawig ang simbolismo sa pagsasagisag, ngunit ang kinaibahan lamang ay makailang beses na inuulit ito sa kwento. Ngayon ay dumako na tayo sa literacy device at mga kagamitang pampanitikan sa pagsulat ng maikling. Una na dito ang nilalaman. Sabi dito, ito ay tumutukoy sa tauhan, tagpuan, suliranin, aksyon at tema. Ito ay tumutukoy sa kung sino ang tauhan o sino ang gumaganap at kung saan ang magiging tagpuan at kung ano ang kakaharaping suliranin sa kwento at kung paano nila ito malulutusan o bibigyang kasagutan. At sunod naman ay ang tema. Ito naman ay kung patungkol saan ito. Sunod naman ay ang denotasyon. Ito ay karaniwan at likas o literal na kahulugan ng salita o pangungusap. Ang denotasyon nga, ito ay literal o totoong kahulugan ng salita. Konnotasyon, ang tawag sa implikasyong tinataglay ng mga salita o pananalita. Ito ay pansariling kahulugan ng isang grupo ng tao sa isang tao. Ang konnotasyon ay iba sa pangkaraniwang kahulugan. Ang diksyon naman, ito ang tawag sa paggamit ng mga salita na ipinalalagay na bunga ng maingat at makabuluhang pagpili ng mga salitang ginagamit. Ito ay tawag sa mga salitang pinipili para gamitin ng makata o kahit sinong manunulat. Hindi dapat ipagkamali ang diksyon ng tula sa diksyon ng karaniwang mananalita. Mga kasangkapang panretorika tumutukoy sa mga pamamaraan na ginagamit ng akda upang makamtan ang pinakamabisang epekto ng mga pangungusap at komposisyon at ang mga sangkap nito. Ito ay ginagamit sa malikhaing manunulat, itinuturing na pinakamataas ng uri ng salitang formal. Halimbawa nito ang kaligayahan, binibini, katipan. At sunod ay ang mga kasangkapang pansukat. Tawag sa pamamaraan na ginagamit ng akda lalo na ang tula upang bigyan ng angkop at kaayang-ayang daloy at indayog ng mga salita at pangungusap kapag ito ay binibigkas. Ang kasangkapang pansukat, ito ay ginagamit upang maging kaaya-aya ang daloy at indayog ng mga salita upang maging maganda ang pagbigkas at pagbigay buhay sa salita. Dito na nagtatapos ang ating klase. Naway may natutunan kayo sa araw na ito. Muli, maraming salamat.